Hi everyone, this is your Feng Shui Mom. Bali, ang video po na ito para naman po sa free forecast ng reading ng Year of the Monkey. Ang Year of the Monkey po ngayong taon na to is Prosperity Star number 8. So as I've said sa mga videos ko netong mga nauna, pag maganda ang luck mo, dapat po kung gusto niyo mag-open ng business, kumbaga nasa plano nyo or nasa utak nyo yung gusto nyo mag-open ng business, gusto nyo magpalit ng career, gusto nyo mag-abroad, you want to start something new, ito po yung tamang taon na para gawin po ninyo yon. Ang relationship luck ng monkey is average, ang wealth luck is ang health luck is average. Medyo mababa din po ang life force ng Year of the Monkey ngayong taon na to. Pag sinabi po na mababa ang life force, meaning to say, kailangan po natin sa yung pinaka-area na yan. So, kung gusto po natin na ma-improve yan, madali lang naman po. Kung meron po kayong existing na Lucky Charms na Holy Gourd, pwede na po yon. So, suot lang po natin palagi. And I'm suggesting Jade Stone para doon. So, kung wala naman po tayong budget, for example, para sa mga Lucky Charms na yan, kasi medyo may kamahalan naman po talaga, pwede din naman po ang card, Holy Gold. Lagay lang po natin sa wallet or sa bag natin all the time. And pagdating naman po sa Lucky Charm or Enhancer meaning pampaswerte para sa Year of the Monkey, ano po, I'm suggesting Infinity sign na charm bracelet or any display na may infinity symbol, yung number 8 po, ganon. Remind ko lang po kayo. Last video ko, Year of the Sheep, diba? Minention ko po na nasa isang bahay po ang Year of the Sheep and Year of the Monkey. Southwest 1 si Sheep and Southwest 3 naman po si Year of the Monkey. Sharing kayo ng house. Ang difference lang po, katabi ni Sheep si Horse, ang Monkey naman katabi si Year of the Rooster. As I've said, kung sino po ang katabi, nahahapyawan tayo or naambunan tayo ng kung maswerte yung katabi natin or hindi. So, since swerte naman po si Year of the Rooster ngayon taon na to, ma-acquire nyo din po yun. Ang star po kasi ni Rooster ngayon taon na to is very good ang kanyang relationship luck. May possibilities din po ng travel. At may possibilities din naman po na makakatanggap sila ng recognition or award. Yung star na yan ni Rooster, maaaring mangyari din kay Year of the Sheep. Sorry, Year of the Monkey pala. Sorry, tao lang, nagkakamali. Pa naman po natin ngayon yung mga unlucky stars sa bahay ni Year of the Monkey. Bali, ngayon taon na to, affected po kayo ng 3 killings. Ang 3 killings po kasi is possible money loss, possible scandal or gossip, na you might lose your reputation. Medyo magkakaroon po kayo na mapapahiya kayo. May taong gagawa ng issue sa inyo para masira yung reputation nyo or credibility. Possibility rin po na gagawang kayo ng chismis, ganyan, issues sa, I don't know, maybe sa business nyo, about sa business nyo or sa career nyo or sa relationship nyo, who knows. Hindi ko naman syempre alam yung buhay nyo. So, lagi ko naman sinasabi na ang feng shui po ay hindi po kami manghuhula rito. Feng Shui is science. Ano po? And Feng Shui is about balancing. So, pag may imbalances po tayo, alam nyo po yung sign ng yin-yang, ang ibig sabihin yan, positive and negative, di ba? So, pag hindi po siya balance, yan na po yung nagkakaroon tayo ng conflict star, kaya po may imbalances. Kaya, lagi ko sinasabi na dapat, pagka may conflict star or misfortune star ka, malas na star, dapat make your amulet ka to bring balance. Yun po ang purpose niyan. And lahat naman po ng mga misfortune star ay meron naman pong solution na nakatapat dyan. Meron tayong cure amulets. Anyway, ang star, yan nga po, 3 killings na affected ng 3 killings ang Year of the Monkey ngayon taon na to. And ang ibig sabihin kasi ng 3 killings is loss of wealth, loss of loved one, and loss of reputation. So, may possibility po ng money loss, may possibility rin po na mako-question ang credibility nyo. Ayun, so may mga taong darating sa inyo na, or nakapaligid sa inyo na gagawang kayo ng issues at problems. At may possibility rin po ng health issues dito, kagaya ng Year of the Sheep. I mean, everyone naman is affected ng star number 2 since nasa center po siya ng Earth ngayon taon na to.
explain ko na lang po sa inyo kung ano yung star number 2 na yan sa mga darating kong videos. So for now, mag-focus muna tayo sa Year of the Monkey. And affected din po pala ng Taisu ang Year of the Monkey. Lagi ko pong pinapaalala sa inyo sa mga previous video ko kung ano po yung Taisu na yan. Actually, ang English name ng Taisu is si Grand Duke Jupiter. Ang daladala po ni Grand Duke Jupiter, actually, Grand Duke Jupiter sa madaling salita is devil. Ang daladala po ni Grand Duke Jupiter is obstacle. Siya yung devil na nagdadala ng obstacle sa buhay mo. Actually, tinetest niya yung patient mo. Kasi, ganito, example, magseset lang ako ng example. Okay na eh. Pipirmahan na lang yung kontrata. Nagkaka-problem pa, nawawala pa. Or minsan, pera na siya, nagiging bato pa. Deal na kayo, nagkaka-problem, biglang aatras yung kausap. Yan po ang mga example ng daladala ng Taisu. And also, may daladala rin po yan na health issue and problem sa relationship. So, it's really testing your patient. So, eto, papakita ko sa inyo kung ano yung mga cure amulet na kailangan ng Year of the Monkey. Para lang may idea kayo. Uunahan ko na po kayo. Meron pong keychain nito. Ang problema lang po sa keychain is mas mahal siya. So, ang pinakamura pong option is cards. Ito po ang 3 Celestial Guardians. Ayan, isa sa mga cure ng monkey. And ang Holy Gourd card. At ang Taisu card. Pangontra para kay Grand Duke Jupiter. So anyway, kung gusto niyo magpa-consult sa akin regarding business, relationship, or anything, just follow me and like and share and comment down below para ma-claim nyo yung free feng shui consultation nyo. Yun lang po, maraming salamat.